Gabi ng Agosto 22, noong nakaraang taon 2024, ang aming pangkat ay nagplano ng paglalakbay patungo sa tahanan ng tiyahin ni Michelle at sa bahay ng aking lola sa Bangka. Ito ay upang maghanap ng mga artifacts na ipapasa sa asignaturang oral communication. Kaya't umaga pa lamang ng Agosto 23, nabuhay ng aming mga ingay ang mga tanong kung itutuloy pa ba ang plano at kung sino ang sasakyan patungo sa aming magiging destinasyon. Bandang alas 10 ng umaga nang makaalis kami mula sa sentral, pagkatapos maghintay sa ilang kaklase na sumama. Mabilis lamang ang biyahe. Ilang minuto pa lang, narating na namin ang bahay ng aking lola. Saglit akong bumaba sa motorsiklong aking sinasakyan at mabilis na umakyat upang humingi ng mga lumang barya at relo. Pagkatapos makuha ang mga iyon, nagpatuloy kami sa biyahe papunta sa ilog na umaagos sa barangay ng Rizal. Pagdating roon, sinalubong kami ng preskong simoy ng hangin na parang yakap ng kalikasan. Nagpakita ng kagandahan ng isang tulay na yari sa kahoy at bakal, matayog at nakakakilabot na tawirin, habang sa ilalim nito ay dumadaloy ang malinaw na tubig. Gusto naming lumangoy sa ilog, ngunit hindi namin nagawa dahil wala kaming dala pang ekstrang damit. Kaya't paglipas ng ilang minuto, umalis na kami agad. Huminto kami sa gilid ng daan. Sabi ng aming kaklase na iyon na raw ang landas patungo sa bahay ng kanyang tiyahe. Naglakad kami ng ilang minuto bago tuluyang makarating doon. Uhaw at pagod na kami mula sa paglalakad at sa sinisilang na init ng araw. Walang malapit na kapitbahay ang bahay, kaya ang tanging tunog ay ang matamis na huni ng mga ibon, na parang awit ng kapayapaan. Pinagluto kami ng tiyahin ni Michelle at pinagtanghalian ng may pagmamahal. Pagkatapos kumain, nagpahinga kami sandali. Nagpaalam at nagpasalamat sa may-ari bago umalis. Ang sunod naming tinunguhan ay isa pang nakakapukaw na lugar sa Rizal, ang Campo Cadini. Ito ay isang parke na pagre-relax, kalikasan at paboritong destinasyon ng mga turista sa Purok Kapok, Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental. Ito ay naglalahad ng mayamang tradisyon ng mga Mandaya at ang natural na yaman ng lugar. Nang pangalan nito ay nagmula sa kampo bilang espasyo ng pahinga at kadini na sumisimbolo sa paanyaya o magtungo o magdaan. Malapit ang mag-alas 4 nang umalis kami roon, handa nang magbalik sa mga tahanan upang maiwasan abutan ng dilim sa daan. Dumaan kami sandali sa bahay ng isang kaklase sa barangay Del Pilar upang magpahinga. Ang iba sa aming mga kasama ay nag-enjoy ng durian dahil season na noon. Hindi na kami nagtagal at nagpatuloy na umuwi. Pagdating ko sa aking bahay, ramdam na ramdam ko ang pananakit ng buong katawan mula sa pagod ng biyahe at paglalakad. Umalis kami mula sa aming mga tahanan na nagnanais lamang makakuha ng mga artifacts dahil kinakailangan ito. Ngunit umuwi kaming pagod at puno ng tuwa dahil sa mga bagong napuntahang lugar na nag-iwan ng alaala.